Alam niyo po, ito pong Pasko ng Pagkabuhay, ito po yung pinaka-highlight sa buhay po ni Jesus Christ. Sa mga religious people, hindi nila naunawaan ang tinatawag na resurrection. Sineselebrate po ng mga religious people, pero ang problem, hindi nila alam kung anong dapat nilang gawin. Pero po, tayo po bilang mga anak ng Diyos, taas ng kamay ang anak ng Diyos, kaway-kaway. Tayo po bilang mga anak ng Diyos, alam po natin, malaking pagpapala po yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Kung ang kamatayan ni Christ ay pangako ng kaligtasan, amen ba? Imagine niyo po, kung hindi po namatay at muling nabuhay si Kristo, sabi nga ng 1 Corinthians chapter 15, yung ating pananampalataya ay useless. Walang kwenta. Pero praise God, sabi nga, yung muling pagkabuhay ni Kristo, ito po yung katiyakan ng kaligtasan. Kaya makikita po natin, after na si Jesus Christ namatay, yung araw ng Biyernes, sabi nga, yung araw ng madaling araw ng Biyernes, doon po sa hardin ng Gethsemane, nanalangin po siya doon. Sabi po sa pag-aaral, madaling araw, si Jesus Christ ay hinuli po ng mga kawal ng Romano. And then, pagdating po ng alas 9 ng umaga, doon na po yung paghihirap niya po. Siya po ay nilagay sa hukuman, nilitis, pero yung paglilitis ay hindi po naging tama. Kaya nga po, walang kasalanan ang Panginoong Hesus. Sa ganap ng alas 9 ng umaga, doon po nagsimula po yung orasan ng paghihirap ng ating Panginoon. Tanong ko po sa inyo, anong oras namatay si Jesus? Okay, alas 3, no? Kaya makikita po natin, mula alas 9 hanggang alas 3 ng hapon, 6 na oras naghirap ang ating Panginoon. Gaano kahirap kaya yung paghihirap ng Panginoon? Alam naman natin, si Jesus Christ namatay sa krus. Ang kamatayan sa krus noong unang panahon, ay ito po ay kahindik-hindik na kamatayan. Ang tawag po doon ay sinumpang kamatayan. Pero ang kagandahan po, ibinigay ni Jesus ang kanyang sarili para sa atin po, magkaroon po tayo ng kaligtasan. Andiyan ba kayo? Naging kompleto po ang pagpapala ng mga anak ng Diyos. Imagine kung makikita po natin ng panahon po ni Jesus Christ, kasama niya po ang kanyang mga alagad, sinasabi niya na ito. In the book of John chapter 12, sinabi niya, mamamatay siya, and then sa ikatlong araw, mabubuhay po siya. Pero maraming alagad na hindi po maunawaan. Kaya nga nung namatay po si Jesus Christ, yung pinakahuling-huling wika niya, sabi po ng Panginoon, it is finished, inahabiling ko ang aking espiritu sa Ama. Sabi nga po doon, nung sinabi niya po ng pinakahuling-huling wika, si Jesucristo po ay nalagutan ng hininga. Tandaan niyo po, si Jesus Christ, hindi po siya namatay sa hirap. Sabi po ng mga pag-aaral, ng mga doktor, si Jesus Christ kaya namatay, naubusan po siya ng dugo. Sa bawat patak, doon po sa bundok ng Kalbaryo, sa bawat patak, hindi natin alam kung ilang beses pumatak ang dugo ng ating Panginoon. Sa bawat patak po, pinagbabayaran po ng banal na dugo ng ating Panginoon yung ating kasalanan. Hindi lamang yung ating kasalanan, yung mga sumpa ng kahirapan, sumpa ng kasakitan,
karamdaman sa pamagitan po ng blood of Jesus. Sabi nga ng 1 Peter, I think chapter 2, verse 24, sa pamagitan ng sugat at latay ng Panginoon, lahat ng uri ng karamdaman, pinagaling po ng ating Panginoong Hesus. Amen ba? Kaya ngayon pag-uusapan po natin, Anointed to Multiply 2022, the power of the resurrection. Tignan po natin in the book of Philippians chapter 3 verse 10. Nabasa na po natin ito. Ito pong aklat ng Pilipos ay sinulat po ni Apostol Pablo during na siya po'y nakabilanggo. Si Peter, katulad ni Jesus Christ, punong-puno siya ng sakripisyo dahil po sa pangitain ng Diyos, dahil sa pag-uwin at pagdidisciple sa ating Panginoon. Sabi po dito sa Philippians chapter 3 verse 10, ang sabi po ni Apostol Pablo through the Holy Spirit, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Si Apostol Pablo ay meron po siyang pangarap. Pero ang pangarap niya po ay lubusang makilala si Kristo. And then sabi po dito, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. Dito po natin kinuha yung ating title, The Power of the Resurrection. Sabi dito, muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang paghihirap at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Tayo po yubuko, sabi ng Amen. Malakas na palakpak sa ating Panginoon. Sa mga nasa online, meron po tayong 25 viewers kanina, nakita ko po. I hope na kayo po ay excited, mga taga-online. Although, pwede na po tayo mag face-to-face. Ang gagawin po natin, ang online lang ay sa mga ibang bansa, no? Nasa Bisaya, nasa Mindanao. Kaya sa mga nasa online, mag-comment po kayo, sabihin nyo po, good morning sa lahing JCLM. Tignan po natin, ito pong Philippians, the book of Philippians, sinulat po ito ni Apostol Pablo during na siya po ay nakabilanggo. Alam naman natin, kapag ang isang tao, nung panahon po ni Apostol Pablo, kapag binilanggo po ito, matindi po ang pagdurusa. Matindi po ang kalungkutan. Halos yung kanyang buhay ay mawala. Kaya siguro marahil, ito pong Philippians chapter 3 verse 10, naramdaman niya po, na katulad niya po, nagdurusa, na walang kasalanan, kundi mangaral ng mabuting balita sa Panginoon, naranasan niya po. Kung paanong naghihirap ang ating Panginoon, ilang libong nakakalipas sa panahon po ni Apostol Pablo. Kaya dito, nakita po ni Apostol Pablo yung kapangyarihan ng muling pagkabuhay. Siguro marahil kung ang si Jesus Christ, kung siya po ay hindi nabuhay, mga kapatid, tayo na pong mga Kristiyano, ang mga walang kwentang tao. Kaya dito, nakita po ni Apostol Pablo yung power of resurrection ni Jesus Christ. Namatay, pero sa ikatlong araw, siya po ay muling nabuhay. Exact na oras, hindi siya na-delay. And then makikita po natin, mababasa po natin in the book of Acts. Dito po nagsimula na gawin ng 12 disciple na sila po ay mag-preach ng gospel of salvation. Alam niyo po, isa sa mga gospel of salvation
na pinapangaral po ng mga apostoles ay walang iba kundi ang muling pagkabuhay. Kasi ayaw ng mga Pariseyo, Saduseyo, at pati yung mga Roman, ayaw na ipangaral na si Jesus ay muling nabuhay. Kaya kung makikita po natin, ang mga apostoles ay na-persecute, matindi po ang nangyaring persecute. Inusig, amen, pinarusahan, kinulong, at yung iba po ay pinatay. Pero makikita po natin yung power of resurrection of Christ na natili po dito. Hindi sila napigilan ng kamatayan. Hindi sila napigilan ng mga crisis, ng mga problema. Yung panahon ng yung mga alagad. Habang sila ay hinuhuli, tumatakas, nag-spread sa iba-ibang dako ng lugar. Sa bawat puntahan po nilang lugar, mga kapatid, pinipreach nila po ang gospel. Amen ba? Ganong katinding kapangyarihan yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Amen ba? Kaya dito sa kapanahonan po natin, although ang buong mundo ay nagse-celebrate ng muling pagkabuhay ni Jesus Christ, pero tayo mga Kristiyano, kailangan magkaroon tayo ng resurrection action. Ano po ang dapat nating gawin? Kung ikaw po ay ilang taon na, katulad ko po, ako po ay 36 na po Kristiyano, ano ang dapat kong gawin? Alam ko na si Kristo ay buhay. Amen ba? At dito po, pinakita po dito ni Apostol Pablo in chapter 3, verse 10, dito po iikot yung ating mga topic. Tignan po natin. Sabi dito, in verse 10, letter A, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Number 1, the power of resurrection is number 1, knowing Christ. Amen ba? Tignan niyo po, kung si Kristo ay hindi muling nabuhay, hindi natin lubusang makikilala ang ating Panginoon. Mahirap sambahin ang Diyos na patay. Amen ba? Pero praise God, magandang balita, nakita po dito ni Apostol Pablo yung kapangyarihan ng resurrection ni Jesus Christ. Una po mga kapatid, para makilala natin ng lubusan si Kristo. At dito po, makikita po natin si Apostol Pablo, lubusan niyang nakilala ang ating Panginoon. Kasi nakita niya po yung power of resurrection ng ating Panginoong Yesus. Kaya tayo po bilang mga Kristiyano, dahil si Kristo ay nabuhay muli, hindi siya patay, siya ay buhay, kaya dapat tayo pong mga Kristiyano, mga kapatid, lubusan nating makilala ang ating Panginoon. Tanong, gaano mo kakilala ang Panginoong Yesus? Maraming mga Kristiyano, amen? At marami ding mga tao, kino-confess nila, si Kristo ang kanilang Savior. Pero ang problem, hindi nila kino-confess na siya ay Lord. Marahil sa ibang mga Kristiyano, amen, puro Savior, pero yung pagiging Lord ni Jesus Christ, hindi niya po matanggap. Why? Kasi po, maraming mga Kristiyano, wala dito. Amen ba? Tanggap nila si Kristo yung tagapagligtas, pero hindi nila tanggap na si Kristo ang kanyang Panginoon. Bakit po? Kasi ang sinusunod pa nila ay ang kanilang sarili.
Kasi po kapag sinabi natin si Kristo ay tagapagligtas, si Kristo ay Panginoon, dapat lahat ng aspeto ng buhay po natin si Jesus o ang Diyos ang nasusunod. Amen ba? Kaya yung muling pagkabuhay, the power ng resurrection of Christ, para sa ganon, maunawaan po natin at makilala natin ng lubusan ang ating Panginoon. Alam niyo po, kung si Kristo'y namatay at hindi muling nabuhay, alam niyo po, hindi natin mararanasan yung power of resurrection. Mga kapatid, yung lubusan natin pagkakilala kay Kristo, hindi mangyayari po ito. Kaya every time sa ating buhay, mula Lunes hanggang Linggo, meron tayong matitinding mga karanasan patungkol po sa ating Panginoon. Amen ba? Ako po, naranasan ko si Kristo ay manggagamot. Ako po, naranasan ko kahit walang gamot, kahit walang doktor, pwede kang pagalingin ng ating Panginoon. Why? Siya ang dakilang manggagamot. Bakit? Siya po ay muling nabuhay, hindi siya nanatiling patay. Jesus is alive. Amen ba? Kaya tignan po natin sa verse 8, ano ba itong knowing Christ? In verse 8, sabi po dito ni Apostol Pablo through the Holy Spirit, in Philippians chapter 3 verse 8, sabi niya dito, oo, tinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus ng aking Panginoon. Si Apostol Pablo, nasa gitna ng pagdurusa, amen, nakakulong, pero hindi siya nagsalita, hindi niya sinisi ang Diyos. Bagkus sinabi niya po dito, lahat ng mga bagay na naranasan niya ay walang kabuluhan. Why? Kasi po ang gusto niya, yung kapalit niya, yung mahalaga sa kanya, makilala niya ng lubusan ang ating Panginoon. Kasi po si Apostol Pablo, hindi lang tagapagligtas si Jesus, hindi lang siya Savior, siya ay Panginoon niya sa kanyang buhay. Amen ba? Kaya, knowing Christ, letter A, complete relationship to God. Kaya dapat maranasan po natin ito. Hello! Mga lahing JCLM, nung knowing Christ, kailangan po makumpleto po natin yung relationship natin sa ating Diyos. Pag sinabing complete relationship to God, hindi ka na magtatanong kapag merong crisis, kapag merong negative na nangyayari sa iyong buhay, amen? Kahit na merong nangyayaring hindi maganda sa iyong buhay, hindi ka na magtatanong o kaya sinisisi ang Diyos. Why? Kasi po, knowing Christ, complete relationship to God. Kaya si Apostol Pablo, kahit na siya naghihirap, kinulong, pinarusahan, na walang kasalanan, alam niyo po, nakita niya po yung kapangyarihan ng muling pagkabuhay ng Panginoon. And then naunawaan niya po, sabi niya, naunawaan niya po at nakilala niya ng lubusan ang ating Panginoon. Alam niyo po, minsan po, ina-allow ni Lord yung mga pagsubok, yung mga problema sa buhay mo para lalo mong makilala ang Diyos. Amen ba? Hindi tayo pinaparusahan. Huwag nating akalain, sabi nga ng Bible, huwag nating akalain kapag dumating ang mga problema sa ating buhay, nawalan ka ng mga mahal sa buhay, hindi po ito parusa, kundi mga kapatid, isang pagpapala na lalo mo pang makilala ng lubusan ang Panginoon. Alam niyo po, maraming pong mga Kristiyano, kaya lubusan niyang nakikilala ang Diyos. Kasi po may mga problem na nangyayari sa kanyang buhay. Kaya kapag ang mga Kristiyano ay laging okay, walang problema, minsan po ang babaw ng pagkakilala nila sa ating Panginoon.
Amen ba? Kaya nga tayo po, mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos, yung power of resurrection of Christ para lubusan nating makilala ang Panginoon. Kaya nga nararamdaman po natin, kung sakali hindi nabuhay si Kristo, hindi natin mararamdaman si Christ. Pero dahil nga si Kristo ay muling nabuhay, kahit dito po sa lugar na ito, mararamdaman natin yung presence ng Holy Spirit. Presence ng Panginoong Hesus. Amen ba? Nandiyan ba kayo? Sabihin mo sa iyong katabi, dahan-dahan, sabihin mo, nakuha mo? Okay. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Knowing Christ, sabi po dito sa verse 8, chapter 3, ang lahat ng bagay ay pinalagay kong walang kabuluhan. Matindi dito si Apostol Pablo. Sabi nga, ang lahat ng bagay, sabi nga, walang kabuluhan at tinuturing kong basura, magatam ko lamang si Kristo. Ibig sabihin, ano man ang kayamanan, nararanasan ni Apostol Pablo katanyagan, naranasan niyang himala sa kanyang buhay, sabi niya po dito, mga kapatid, walang kabuluhan. Kaya nga, yung knowing Christ, hindi lamang complete relationship to God, ang sabi po dito sa verse 8, letter B, lead to surrender life. Si Apostol Pablo, hindi nagreklamo. Kasi nga, naunawaan niya yung power of resurrection nang siya po ay nagkaroon ng persecution, pinaparusahan sa doon po sa kulungan. Alam niyo po, ang ginawa niya po, knowing Christ, lead to surrender life. Kaya dapat tayo bilang mga anak ng Diyos, kailangan isuko natin ang ating sarili dahil sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon, lubusan nating makikilala ang ating Panginoong Hesus. Amen ba? Kaya dapat talaga yung power of resurrection, knowing Christ. May kanya-kanyang level, kaya nga tayo po ay blessed sa ating church. Lagi tayong pinapaalala sa atin ng mga leader natin, every day kailangan tayo magbasa ng Bible, every day kailangan tayo mag-pray, every day kailangan tayo mag-devotion. Kasi sa pamamagitan po ng pagbabasa ng salita ng Diyos, lubusan nating makikilala ang ating Panginoon. Amen ba? Kaya nga, mga kapatid, blessed po tayo. Hindi lamang, mga kapatid, sineselebrate natin ang power of resurrection o resurrection of Christ, kundi nakikita natin na merong kapangyarihan ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Ano pa? Sabi po dito, mga kapatid, lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay. Pangalawa, sabi ito, makibahagi sa kanyang mga paghihirap at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Bilugin niyo po sa inyong Bible o kaya sa inyong pong cellphone na Bible, yung maging katulad niya. Kaya, the power of the resurrection is to be like Christ. Kaya yung kapangyarihan ng muling pagkabuhay ng Panginoon, hindi lamang katiyakan ng kaligtasan, mga kapatid, nakaranas po tayo ng tinatawag na restoration, nakaranas tayo ng pagbabago ng ating buhay. Amen ba? Kasi sabi po dito, the power of resurrection is to be like Christ. Sabi nga, to be like Christ is required. Number one, sabi po dito, makibahagi sa kanyang paghihirap. Para daw tayo maging katulad ni Kristo, letter A,
to be like Christ, sharing the suffering of Christ. Katulad ni Apostol Pablo, naranasan niya yung suffering. Na kung saan naranasan ni Jesus Christ yung suffering sa krus ng Kalbaryo, although hindi parehas. Yung paghihirap ni Jesus Christ sa ni Apostol Pablo, masigit kay Jesus Christ. Pero kagandahan, naranasan ni Apostol Pablo yung paghihirap ng ating Panginoon. Si Apostol Pablo, nakakulong, pinapalo siya ng 40 times, baka everyday, pinapalo po siya, pinapahirapan po siya. Pero sabi nga, gustong-gusto ko maging katulad ni Kristo. Sino dito gustong-gusto niyang maging katulad ni Kristo? Taas ang kamay. Handa ka ba mag-suffer? Amen? Handa ka ba pagbukas mo ng iyong pitaka, wala kang pera? Kaya mo ba yun? Amen? Eh tayo kapag nawala ng pera, nawala ang pera sa pitaka natin, iinit na ng ating ulo. Kaaway na ang buong barangay. Amen ba? Dapat hindi po ganon. Kasi yung power of resurrection is to be like Christ. Katulad ni Apostol Pablo, makibahagi sa kanyang paghihirap, sharing the suffering of Christ. Kaya the moment na tayo po, mga kapatid, wala tayong ginagawa kundi ang kalooban ng Panginoon, nagkakaroon tayo ng suffering, sasabihin natin, glory to God. Kaya ko to. Amen ba? Di ba minsan magkataka tayo, dumarating ng mga suffering, mga problema sa buhay po natin. Minsan sinisisi natin Panginoon, pero hindi lang makapagsalita si Lord, kasalanan mo naman. Amen ba? Sasabihin mo, masakit ang ulo, pagising mo ng umaga, ang sakit ng ulo ko. Lord, bakit masakit ang ulo ko? Sabi ni Lord, hangover ka eh. Sinisisi natin si Lord. Amen? Pagising po natin sa umaga, sakit ng ulo natin. Amen? Yung karamdaman natin hindi normal, minsan sinisisi natin si Lord. Pero magdamag kang naglaro ng computer games mo. Nandiyan ba kayo? Kasi mga kapatid, sabi, the power of resurrection is to be like Christ. Maging katulad niya. Sino dito katulad ni Apostol Pablo, ang pangarap niya, maging katulad ko si Kristo? Although mahirap, pero dapat mangarap po tayo. Amen ba? Kaya kailangan po yung resurrection of Christ, to be like Christ, kailangan nababago yung ating buhay. Tanong ko sa inyo, amen, ngayong mag-e-eleksyon, alam niyo po, mga kapatid, huwag tayo umasa sa magiging presidente para pagpalain po ang ating bansa. Ang Diyos ang pumipili, pero dapat umasa ka, walang iba kundi sa ating Diyos. Para hindi ka malungkot. Tayo po mga Kristiyano, pagdating sa mga politics, amen, huwag tayo masyadong dumikit. Minsan nakikipag-away pa, pero wala po dito nakikipag-away sa kanyang sa mga politiko. Amen ba? Amen. Dito po bilang Kristiyano, mayroong BBM. Amen. Mayroong LBM. Amen. Mayroong Pacquiao. Amen ba? Mayroong Lenny. Huwag kayong mag-away-away kasi nga, the power of resurrection to be like Christ. Kasi alam niyo po katiwiran ko, halimbawa, meron kang mayor na iboboto, tapos makikipag-away ka sa kapwa mong Kristiyano. Baka miya tapos na eleksyon, hanggang ngayon, hindi pa kayo bati. Samantalang yung kaaway ng mayor, bating-bating na sila. Ginawa pa niyang leader sa munisipyo. Amen.
Kaya ang katwiran ko, mga kapatid, yung mga politician niya, si Mayor, sabi ko nga, si Mayor, kilala ko siya. Si Governor, kilala ko siya. Yung mga konsyal, kilala ko sila. Sabi, itanong nyo, ano problema mo, Pastor? 1, 2, 3. Ang problema ko, hindi nila ako kilala. Amen? Di ba tayo? Kilala natin si Mayor. Pero totoo lang, amen, naalala ko nung kami pumunta dyan sa McDo ng Batido. Amen, nakita namin si Mayor. Yung si SK Chairman, SK Chairman pa yan, si Kinchin. Wala namang face mask, puro face lang siya. Hindi kilala eh. Sino ka? Nagpakilala pa si Kinchin, ako po yung SK. Parang matagal niya kilala. Ikaw pala. Amen. Tayo, ang advantage natin, yung mga politisya, kilala po natin. Pero kung tayo po nag-aaway, halimbawa, ang presidente ko si Pacquiao, wag aawayin niyo si pastor. Pastor talaga, Pacquiao, wala namang alam yan. Amen? Kaya lang po, Kristiyano po yan eh. Kahit na walang alam po yan, mga kapatid, Kristiyano po yan. Kaya, huwag tayo mag-away kasi nga dapat to be like Christ po tayo. Mas kilala ko po kayo kaysa kay Pacquiao. Kaya dapat magmahalan po tayo. Amen. Baka may dito, Pastor, lilipat na po ako ng church. Bakit? Kasi po yung mayor ko hindi naman binoto ninyo. Amen. Hindi ba kayo? Ako, hindi po ako sasamaan loob kung hindi nyo iboboto yung aking kapatid. Bakit? Mas kilala ko po kayo. Amen ba? Kaya nga, the power of resurrection is to be like Christ. Sabi ni Apostol Pablo, maging katulad niya. Siguro habang sa pinapalo, hallelujah, praise the Lord, hindi niya sinisi si Lord. Amen? Hindi niya sinabi, give up na ako pagkatapos nito. Pag ako'y nakalaya, hindi na ako magiging cell leader, hindi na ako magiging primary 12, pag ako nakalaya dito. Pero hindi niya ginawa. Kasi nga, to be like Christ, sharing the suffering of Christ. Kaya kung gusto po natin maging katulad ni Kristo, kailangan handa kang sa suffering na mararanasan po natin. Amen ba? To be like Christ, sabi po dito, maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Ang tindi ni Apostol Pablo. Yung kamatayan ni Jesus Christ, ito daw ang pinakamatinding kamatayan po. Yung bang unti-unting pinapatay ka. Sabi ko nga, namatay si Jesus Christ na ubusan ng dugo. Di ba ngayon, pag may kriminal ka, nung unang panahon, kapag kriminal ka, isang lubid lang, paghagis sa lubid, patay ka agad eh. Si Jesus Christ, unti-unting pinapatay. Pero sabi ni Apostol Pablo, makibahagi, sabi niya, maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Letter B, to be like Christ, conforming to His death. Maging katulad sa kamatayan ng ating Panginoon. Ano ba itong kamatayan? Sabi sa Roma 6:11, in the same way, count yourself dead to sin, but life to God in Christ Jesus. Alive to God in Christ Jesus. Kaya, yung maging katulad sa kanyang kamatayan, kailangan daw ibilang mo ang iyong sarili patay na sa kasalanan. Kasi yung namatay si Jesus Christ, ang pinagbayaran niya, yung kasalanan mo, matindi po ang kamatayan ni Kristo at muling pagkabuhay niya. Binayaran ni Jesus Christ, yung kasalanan mo ngayon, amen, April 17, yung kasalanan mo ngayon, gagawin mong April 17 na kasalanan, pati po yung future na kasalanan mo, Lunes hanggang Sabado, lahat ng kasalanan na gagawin mo, mga kapatid, binayaran na po ng Panginoon. Kaya sabi ni Lord, there is no more condemnation. Walang malaki, walang maliit na kasalanan. Amen?
Lahat, pagdating kay Lord, lahat po ito, maliit man o malaki, ay kasalanan po ito. Kaya, wag natin i-condemn ng sarili natin. Kasi minsan tayo, pag malaki na kasalanan, hindi na ako patatawarin. Hindi na ako patatawarin ni Jesus. No. Yung kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo, binayaran niya ngayon yung kasalanan mo, yung gagawin mo pang mga kasalanan sa year 2025, kung buhay ka pa noon, binayaran na ng Panginoon, ang gagawin mo lamang, ikaw po ilalapit, magsisisi ng iyong kasalanan, tatalikod sa kasalanan, at ikaw ay mamumuhay na kasama ang Panginoon. Amen ba? Kaya, the power of resurrection is to be like Christ. Magiging useless po yung muling pagkabuhay ni Kristo kapag hindi ka maging katulad ni Kristo sa buhay mo. Kaya tayo bilang mga Kristiyano, nababago ng ating buhay, nababago ng ating dream, yung mga pananaw natin sa buhay, nababago. Why? Kasi po dahil sa muling pagkabuhay ni Kristo, lahat po ng aspeto ng ating buhay ay nabago na po. Amen ba? Kaya lahat ng tingin mo, libingin ka sa kaliwa, positive. Libingin ka sa kanan, positive. Libingin ka sa taas, positive. Libingin ka sa ibaba, positive. Why? Kasi po sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng Panginoon, naging katulad tayo ni Kristo, alam niyo po, tayo po 100% binago po tayo sa pamamagitan po ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Amen ba? Kaya si Kristo ay hindi patay, si Kristo ay buhay. Amen ba? Ramdam niyo ba sa buhay niyo, si Kristo ay buhay? Why? Kasi po, yun po yung power ng muling pagkabuhay ni Kristo. Amen ba? Kaya tayo po mga Kristiyano, masayang masaya. Amen? Sineselebrate po natin, hindi lang sineselebrate, meron tayong tinatawag na resurrection action na ginagawa para sa ganoon, lalo pa nating maunawaan yung kabutihan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Napaka-bless po tayo. Yung iba po, kahit na mayaman yan, kilalang tao, hindi niya maunawaan yung muling pagkabuhay ni Jesus Christ. Kala niya pelikula lang. Pero sa atin, ramdam na ramdam natin si Jesus ay buhay. Alam mo nangyayari sa ating buhay, nasa kasaganahan tayo, nasa problema po tayo, still na ramdam natin si Jesus ay buhay sa atin. Amen ba? Kaya lahat po tayo pagpapalain ng Panginoon. Kaya wag tayo umasa, sabihin natin, sino kaya pag nanalong presidente, may ayuda kaya? Amen. Dapat tayo mga Kristiyano, mabago po. Tayo pong mga Kristiyano ang magbibigay ng ayuda. Malay mo, baka si Yun someday magbibigay ng ayuda ng Sekis, Pisa Pie. Amen. Dapat ganun ang pananaw po natin. Kasi nga, the power of resurrection to be like Christ. Kaya kapag nangyari po ito, mga kapatid, ang kagandahan sa resurrection of Christ, naramdaman natin yung spiritual atmosphere sa ating buhay. Amen ba? Kaya sasabihin mo sa iyong katabi, dahan-dahan lang baka masampal ka, sabihin mo, huwag kang aalis. Amen? Walang alisan hanggang dumating ang Panginoong Jesus, sapagkat magiging useless po ang kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon kung aalis ka sa ating Panginoon. Amen ba? Mahal niyo ba ang church ng Jesus Christ the Life Giver? Alam niyo, kapag mahal niyo po ang church ng Jesus Christ the Life Giver, mahal din niyo ang Diyos. Sapagkat ang nagtayo nito ay walang iba kundi ang ating Diyos na buhay. Amen? Kaya kung naniniwala, mga kapatid, lahat ng mga outreach natin, pagpapalain ni Lord yan, lalago po yan, ang Sukol, ang Naga, ang Parian, saka Aplaya po. At dadami pa yung ating mga outreaches sa ating church. Excited ba kayo?
Nakita ko po dito, mga pastor po dito, mga pastora. Kasi pangarap ko po someday, no? Si brother, ano pangalan to? Dante, ano pangalan mo? Danilo, mukhang pastor eh. Long sleeve pa lang, pastor na eh. Amen ba? Tignan natin, in Philippians chapter 3, verse 11, ito po matindi. Yung conclusion po natin, 3:11, umaasang ako man, sabi ni Apostol Pablo through Holy Spirit, umaasang ako man ay muling bubuhayin mula sa kamatayan. Mga kapatid, yung muling pagkabuhay ni Jesus Christ, mga kapatid, ito po yung tiwala natin sa Diyos. Mamamatay ang ating physical. Amen ba? Parang takot kayo mamatay. Amen? Mamamatay yung ating physical, manguna sila. Mamamatay yung ating physical, pero sabi po doon, muling bubuhayin po tayo ng Panginoon. Amen ba? At sabi po ng Bible, mga kapatid, bibigyan tayo ng bagong katawan. Amen? Yung ating katawan, ng ating po nga inaayos na katawan, mga kapatid, pag namatay po tayo, magiging alabok po yan. Ang kagandahan, bubuhayin tayo ng Panginoon, pare-pareho po tayo, mga kapatid, yung ating katawang panglupa, sabi po doon, papalitan po ito na katawang panglangit. Amen ba? Kaya lahat tayo magagandang lalaki at magagandang babae. Wala na pong pangit doon sa langit. Kasi sabi doon, meron na tayong bagong katawang panglangit po. Kaya, mga kapatid, sa muling pagkabuhay ni Kristo, number 1, realize in the resurrection from the dead. Umaasa po tayo. Pag tayo namatay na po, sabi ng Bible, muli tayong bubuhayin. Katulad ni Jesus Christ, binuhay po siya ng God the Father. Ganun din po tayo, bubuhayin muli tayo ng Panginoon. At bibigyan po tayo ng katawang panglangit. Itong katawang panglangit hindi na mabubulok. Panghabang panahon po ito. Excited na ba kayo? Kaya anuman mga nangyayari sa ating buhay, mga kapatid, ang kagandahan, unawa po natin yung power of resurrection ng ating Panginoon. Lilipas po itong Paskong pagkabuhay, pero yung meaning po nito, mga kapatid, hindi po mawawala sa ating buhay. Amen? Kaya sa oras na to, tayo po ay tumayo.